Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Lord. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay mapagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria, hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila na walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo at mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga,
Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian na mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain na matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ka kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Tinisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ka kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi na walang kapantay. Pupurihin ka kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, wag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ka kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ka kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulos sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila ng mga hentil.
Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ng lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Mga kapatid, araw-araw tayo po ay gumagawa ng desisyon. Marahil kaninang umaga, pagmulat po ng inyong mga mata, nag-isip kayo, babangon ba ako o hindi? Papasok ba ako sa trabaho o hindi? Kanina marahil pagkatapos ng inyong opisina o hanap buhay, napag-isipan po ninyo ngayon ay araw ng Biyernes. Pupunta ba ako sa simbahan ng Quiapo o uuwi na lang? Pupunta ba ako at magdarasal ako sa simbahan ng Quiapo o pupunta ako sa mall? Araw-araw tayo po ay gumagawa ng pagpili o pagdesisyon. At sa pagpili natin at sa pagdidesisyon natin, alam natin na ito ay may kaakibat na kapalit. O sa Ingles, tinatawag po natin itong consequence. Dahil lahat ng ating pagkilos at paggawa, may kapalit po ito. Sa mga taong binibigay ang lahat, buong puso, buong kaluluwa sa kanilang paghahanap buhay, ang kapalit marahil nito ay katiwasayan ng kanilang buhay. Tama po ba? Nagtatrabaho ka para makuha mo kung ano ang meron ka. Makakuha ka ng inyong gagamitin o panggastusin pang araw-araw. Dahil lahat ng desisyon natin, lahat ng pagkilos natin, ito ay may kapalit. Pero mga kapatid, tandaan din po natin na ang buhay ay hindi madali. Kahit naman minsan binibigay mo na ang lahat, may pagsubok pa din. Kahit naman nagtatrabaho ka, may mga pagkakataon, mangungutang ka pa din. Kahit naman, lahat naman binibigay mo na, pero para sa ilan, may kulang pa din. Sa madaling salita mga kapatid, ang buhay, dahil sa ating mga pagdesisyon na ginagawa, sa pagpili na ating ginagawa, ito ay hindi nagiging perpekto. Pero marahil, pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo sa araw na ito, na kapag tayo ay gumawa ng desisyon o gumawa ng pagpili, o sa ating pagkilos araw-araw, dapat na isa sa puso natin na tayo ay mga tagasunod ng Diyos. Tayo ay mga tagasunod ni Jesus. At hindi nangangahulugan mga kapatid, na kahit tayo ay tagasunod ni Jesus, hindi tayo haharap sa pagsubok. Hindi nangangahulugan, total naman, tuwing Biyernes sa simbahan ako, naglilingkod ako sa simbahan. Dapat hindi ako maghirap. Dahil ipinapaintindi sa atin ng Panginoon na may mga pagkakataon, kahit ang desisyon natin ay maayos, maganda at mabuti, kahit ang pagkilos natin maayos, maganda, mabuti, may pagsubok pa din. At yan po yung isang bagay na hindi mawawala sa buhay. Ang harapin
ang lahat ng pagsubok. Kapag tinanong ko po ba kayo, sino po sa inyong walang problema? Meron po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sana naman hindi yan ang problema mo. Pero lahat tayo may mga pagsubok at problema. Dahil isang bagay na hindi mawawala sa buhay, ang mga pagsubok na hinaharap natin pang araw-araw. Kahit minsan tama ang desisyon, tama ang pagkilos, at tama ang pagpili natin. Pero isang bagay ang hindi mawawala. At sino ang hindi mawawala? Ang gabay ng Diyos. Ang gabay ng mahal na pong Jesus Nazareno. Di ba sabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, pumunta kayo sa iba't ibang nayon, sa iba't ibang bayan. At pagpunta nyo sa iba't ibang nayon, magpahayag kayo ng salita ng Diyos. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi yan magiging madali. May mga pag-uusig, may mga hirap, may mga pagtatalo, hindi pagkakaunawaan. Pero anong sabi ng Panginoon? Pagdating ng oras na ito'y ipagkakaloob sa inyo. Kapag nilitis kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo. Pagdating ng oras, ipagkakaloob ito sa inyo. Mga kapatid, kahit mahirap ang buhay, kahit may pagsubok, walang makadadaig sa gabay ng Panginoon. Walang makadadaig sa pag-ibig ng Panginoon. Walang makadadaig sa awa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit alam natin ang realidad ng buhay, ngunit mas alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Uulitin ko po yun ha. Alam naman natin na may pagsubok. Alam naman natin na may paghihirap. Alam naman natin na may problema. Pero kailanman, ito'y hindi madadaig o hindi madadaig nito ang gabay at pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya siguro mga kapatid sa araw na ito, huwag kang matakot na magdesisyon ng tama. Huwag kang matakot na pumili ng mabuti. Huwag kang matakot na piliin ang magmahal. Huwag kang matakot na maging mabuti sa ibang tao. Huwag kang matakot magbigay ng tulong. Dahil sa dulo nito, nandyan ang gabay ng Diyos. Mahirapan ka man, usigin ka man, dumaan ka man sa napakahirap ng pagsubok ng buhay, tandaan mo, nandyan ang gabay ni Jesus. Nandyan ang gabay ng Panginoon. Alam niyo po, minsan, may nakausap po ako, isang simpleng mamamayan, isang simpleng tao. Pero minsan, sa aming pag-uusap, sabi niya sa akin, alam mo, Father, kapag pumupunta ako sa simbahan, lagi akong nagbibigay. Sabi ko, magkano po ba ang kinikita niyo sa isang araw? Sabi niya, Father, maswerte na ako kung makadalawang daan man ako sa isang araw. Pero kapag napapadaan ako at may taong nangangailangan ng tulong, nag-aabot po ako sa abot ng aking makakaya. Sa loob-loob ko, wala na nga yung taong ito eh. Marahil wala na siyang mapakain sa kanyang pamilya ng maayos. Pero bakit bigay pa rin siya ng bigay? Pero alam niyo po, sa dulo ng aming pag-uusap, ang sabi niya sa akin, minsan nga, Father, napapaisip din ako, bakit tulong pa din ako ng tulong?
Pero alam niyo po, Father, sa mga oras na tulong pa rin ako ng tulong, hindi ako nawawalan. Imagine niyo, Father, 200. 2 po ang anak ko. Pero hindi po ako nawawalan. At marahil, sabi niya sa akin, hindi siya nawawalan dahil alam niyang ginagabayan siya ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, alam ko po ang karamihan sa atin, may kanya-kanyang karanasan. Karanasan ng paghihirap, unos, pigati, karanasan ng walang pag-asa. Pero mga kapatid, si Jesus mismo ang nagsabi, ang mahal na pong Jesus mismo ang nagsabi, sa mga oras na yon, ipagkakaloob ko kung ano ang sasabihin ninyo. Dahil anumang pagsubok, sobrang malaki man ito, hindi madadaig nito ang pag-ibig ng Diyos. Hindi madadaig nito ang gabay ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, tumingin po tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno at hayaan natin na siya ang mangusap sa atin. At sasabihin niya sa atin, hindi kita pababayaan. Gagabayan kita. Dahil kahit anumang pagsubok ang harapin mo, hindi madadaig nito ang pagmamahal niya para sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Langin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa'y kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Sana sa kalitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kalitasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at biyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihang magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Praise be with you all. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo lay minister. Sumunod po tayo. Tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ibibig mo ka namin, tawagan mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag na naming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwan